Okay. Ah, Magandang araw sa ating lahat. Ah, Sunod-sunurin na naman natin yung mga pag-uusap-usap natin, ano? Dahil kamakailan nga, ah, halos isang linggo nang nakalipas, ito, nagpakawala na naman ng ah, bomba. Nagpakawala naman ng bomba itong Duterte Group. No? Um, Wala namang hindi siguro nakarinig na gustong itayo o ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. No? Magiging independent Mindanao. Issue sa galit nito, aminin mat sa hindi, sa galit nito sa pagtataksil daw sa kanila. No, hindi sa atin ng mga mamamayan ng Visayas, ng Luzon, ng Mindanao, ang pagtataksil ng mga Marcos, hindi sa atin kung hindi sa kanila. Sa kanilang angkan, no? Yung mga confidential fund hindi binigay, mga pondo, yung mga budget galing sa Kongreso para kay Pulong ay binawasan, tinapyasan. Tapos nakikipag usap pa sa ICC, tila ganun ang hinala nitong si Adik. I know, hindi daw siya adik. Adik lang siya ng pintanil. No? So, mga kababayan, magandang umaga muna sa inyong lahat. Nakalimutan ko ba? Hindi hindi ko maano kung nabati ko na ba kayo, no? Pero diha sa mga kaigsuunan nato sa Mindanao, ang inyong lingkod, ulitin ko, diha ko na tao, diha ko nag-elementarya, high school, nagkolehiyo, pero hindi naman nakatapos ng 6 na taon sa kolehiyo, pero diha ko nagkolehiyo, nahimo tayong Pag-asa Youth Movement member or leader, no, diha sa atong Mindanao. Ang akong mga naadtuan sa mga lugar diha sa ato, siyempre ang Surigao del Norte. Nakaagi-agi po tag sa Surigao del Sur, nga natay mga parente sa Butuan City, Agusan del Norte, natay mga nahimong kaila diri sa Misamis Oriental, sa Medina, sa Balingwan, sa Camiguin Island. Kumusta mo diha mga Neri family, no? Yung mga managsuon nga si Judith o si Victor Neri. Yun. Diha sa Cagayan de Oro, naapot tayong mga nahimong amigo diya sa Bunbun, Bunbun Beach, Barangay Bunbun. So, inyong kauban, si Ricardo Critico, pakisubscribe. Ang inyong kauban ay sa hindi bago, dili langyaw diha sa Mindanao, no? Diha tanatao. So, kining si Duterte, nagsabi na mag-independent o hihiwalay. Pero ang gusto kong pukusan, mga kaigalaan, mga amigo, mga kababayan, nagtataka ako dito sa mayroon ka agad coordinated, may coordinated na galaw agad, no? Pagkatapos magsalita nitong matandang ito, mahalata mo talaga na mayroon itong mga sekretong ano bang pwede natin itawag sa kanila? Mga sekretong influencers, vlogger. At hindi ito mga ordinaryong mga influencer vlogger lang. Dahil mga bihasa din siguro ito sa technology, sa teknolohiya, no? Kasi mula nung magsalita itong si Duterte na pinananakot o pinantatakot niya sa
bansang Pilipinas na siya ihiwalay at ihiwalay ang Mindanao. Bagamat wala man lang konsultasyong ginagawa, nag-ura-urada itong nagdeklara o gusto daw na ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Bagamat ito ay sinasabi din ng nakakarami, nabawal ito sa ating saligang batas. Kaya maari siyang kasuhan kung sino man yung mga gustong o kung sino man yung mga nag-uudyok na humiwalay. Pero wag na muna nating palalimin doon sa pag-uudyok o yung mga pagkaso-kaso. Doon lang muna tayo sa pagkadeklara o pagsasalita ni Alvarez, ni Digong, after ilang araw lang, kung napapansin niyo, mayroon agad lumabas sa mga social media, no? Kung makikita nyo dyan, mayroon agad parang pasaporte, pasaporte na nilagyan ng isla ng Mindanao. At kumalat yan, hindi lang sa Facebook o sa iba't iba pa siguro, maaaring sa YouTube, sa Twitter, sa mga Instagram, maaaring kumalat na yan. At alam mo naman ng tao, ang mga simpleng mga mamamayan, kung minsan katuwaan man, ay pinagsishare din nila yan. Pero, ang gusto kong ipakita sa inyo, tingnan nyo yan talagang nag-effort, no? Talagang nag-effort yung talagang nag-effort yung gumawa. Ang galing, no? Tingnan nyo na na-edit niyang mabuti. Tapos syempre yung passport na yan is galing ng yung itsurang yan is galing talaga ng ating immigration yan. Department of Foreign Affairs natin, DFA. Pero tingnan nyo, inedit, inalis yung parang ang nakalagay dyan is yung ng pambansang simbolo ng Pilipinas, yung may mga agila, may leon na parang sign of parang corona, Pero ang pinalit is yung isla ng Mindanao. So, makikita, ang sa akin lang dito is may mga, kung hindi man vlogger ang may gawa nito, o yung mga influencer ang gawa nito, may mga kaalaman talaga to sa tawagin na lang nating mga computer, Kaya kasi kung simpleng Facebook user lang ito, hindi na pagtutuunan ng pansin yan. Hindi ako naniniwala na simpleng Facebook user lang ang nagpapakalat nito. Yung nagsimulang i-download o i-post sa Facebook. Ang nasa likod talaga nito is maaring binayaran ito, no? Kaya nga, di ba, nabalita na yung mga vlogger nitong mga DDS, yung grupong Duterte, ay hindi man nila aminin, pero pumutok na yan at si GB Ejercito pa, yung ating senador, ang nagsabi niyan, na tinawagan ito ng China, pinagbakasyon yung mga DDS vlogger, Ngayon, kaya ko sinasabi, kaya ko dinidikit na itong mga ito ay mayroong kapasidad at may pundo sa mga ganyang bagay, pag-i-edit, paggagawa ng research, dahil may nagpipinance, no? Hindi lang ang mga Duterte. Mga bayaran ito ng mga Duterte, Pero naniniwala ako na hindi lang mga Duterte ang nasa likod nila. Pagdating sa technology, pagdating sa pera, kung ano man mga kailangan nila para sa mga mas epektibong makapag-post ng mga kung anong mga content ay itong China. Dahil isa lang naman ang dahilan ko dyan. Habang tayo ay nawatak-watak o magkakaaway-away, o divided tayo, mga Pilipino, mayroong gugustuhin yung mga pinagsasabi nitong si Duterte, mayroong kakampi dito kay BBM, mayroon din namang totoong oposisyon,
na hindi pumapanig sa dalawa. Mayroon din namang hindi naniniwala at walang ginagawa. So habang hati-hati tayo, itong mga plano ng China is mabilis na masasakop kung sakaling sasakupin tayo kahit anong bansa, mga kababayan. Kung ang isang bansa na gustong sakupin ng malalaking bansa, kung magulo kayo, yung bansang maliit na yun, kung mas lalo pang magulo, nagkakanya-kanya, mas lalong madaling i-conquer, madaling talunin. Kaya ako, nagdududa ako, palagi kong yung sinasabi sa mga pagbablog ko, na maging maingat tayo. Kasi mayroong mga grupo na hindi man natin nakikita, hindi natin kilala. Pero may mga grupo talaga na tila sinasadya na tayo hindi makapokus sa ating totoong problema o sa ating totoong kaaway. Tayo ay pinag-away-away sa mga maliliit na bagay, no? Naglalabas sila ng kung anong mga komersyo, advertisement, mga pwedeng pag-usapan na hindi naman importante sa atin. Yan ay mga bagay-bagay o mga bagay na panggulo lang. Kumbaga, panggulo sa ating kaisipan. Ngayon, ito pa. Kaya ko inuulit na maging mapagbantay tayo. Ito pa, mayroon pang inilabas. Kita nyo agad, nag-research sila. Hindi lang itong picture ng pasaporte. Nag-research pa sila. Inilabas nila yung mga listahan ng di umano mga pwede nating sabihin totoo nga namang nasa Mindanao ang mga ito. Pero pakaisipin natin na mayroong mga problema dito, no? Hindi natin pwedeng ipagyabang ito. Di ta pwedeng manghinambog tungod ini, no? Kaya kinsa man ako ang nadugay diha, na tao, ramdam ko yung hirap, no? Yung hirap natin, yung hirap ng mga kaigsuonan nato diya sa Mindanao. Pero karon, no, naglabas sila ng mga content, ng mga pinupost nila sa Facebook. Nakisyo, pwede daw talagang maghumiwalay. Kasi kung tutuusin daw, may mga kaunlaran, may mga maunlad na mga business o pwede ba nating sabihin mga pagkakakitaan, mga korporasyon daw na naglalakihan sa Mindanao. Pero isa-isahin natin, mga kababayan, tingnan natin kung talaga bang ang mga ito ay pwede nang ipanghinambog. No? Kung sa Bisaya, pwede na ba ning ipanghinambog? Huwag na abagi gikatabang ni sa ato o binuang lang ni o gihimo lang taga murag kunuhay lang naanata sa panahon nga pwede na ta mo hawa sa Pilipinas kay kaya na natong mutindog. Tanawa ni una pinagyayabang nila na mayroon tayong largest banana plantation, no? Ayan, totoo naman yan. Mayroon tayong largest banana plantation na naakuno sa Davao. Yan, nababalita ko na yan, 1980s pa lang. Na pineapple sa Bukidnon. Nahibaw na po na, alam ko na rin yan. 1980s pa lang, nandyan na yan. Tapos may sinasabi silang largest sugarcane plantation. Ito, hindi ako masyadong paniwala dito. Kasi ang alam kong mga kilala talaga sa tubo is Bacolod. Doon banda, Iloilo man yan, Bacolod man yan, o Negros man yan, andun. Pero sabi nila, yung mga influencer na to na naglabas sa Facebook, ayan, tingnan nyo, makikita nyo dyan sa screen ko, na, ayun nga, mayroon pa daw largest sugarcane plantation sa Bukidnon, mayroong largest palm oil plantation sa Agusan del Norte at sa Cotabato. Tapos may cacao capital of the
Philippines pa daw, sa Davao. Oh, tapos may largest durian pa daw. Exporter of the Philippines, Davao City. Oh, kasi pa, bisan pag tinuod ni, no? Bisan pag tinuod ni, katong mga nauna, plantation sa saging, tinuod yun to siya. Pineapple, tinuod po na. Naghampas lagi pang dugang. Mga mangustin, lansunis. Biggest tuna exporter in the Philippines, General Santos daw. Sardinas, na nasa Zamboanga daw. Tapos open mining, gold, ironclad. So, etc. etc. Mga kaigsuunan, no? 1980s pa lang, ang uban na akong mga classmate, pagka-graduate ng anha na diya sa plantation sa Davao, kanang sagingan. Ayaw nato, di nato na angay tuuhan. Nga ka na mo'y makapa unlad sa Mindanao, ang mga yan. Yung mga pineapple na yan, mga sagingan na yan. Dahil sa tinuod istorya, sa totoong kwento lang, 1980s pa lang, nandyan na yung mga yan, 1970s pa nga yata eh. Nandyan na yan, yung plantation ng pinya at ng saging. Pero anong resulta? Gutom. Gutom. Kahit pa 20 20 korporasyon yan. Ipagpalagay mo na lang tag-1,000 ang mga manggagawa diyan. Ilang libo lang. Kung 20 yan, lahat ng mga binanggit ko kanina, times 1,000 workers, 20,000 lang yan. At ang masama, yun na nga, 20,000 lang yan, na ang populasyon ng Mindanao is nasa 27 or 26 million. Tapos yung, no, huwag tayong malito, huwag tayong magpaloko dito sa mga naglalabas nitong mga post na to, na kunyari abundant na, o masagana na, at kaya ng tumindig ng Mindanao sa dami daw ng mga korporasyon. Kwentahon na to, kwentahon ninyo. Tag-1,000 na lang kunyari ang mga trabahador. So, 20,000 lang yan. No? So, yan ba magpapaunlad yung 20,000 na yan sa sambayan ng Mindanaoan na 26 to 27 million ang total? At ito pa, no? Ito, di tayo pwede mamakak, no? Ang akong mga kauban, mga classmate, pagka-graduate, nanganha diya sa plantation sa Davao. Na istorya na nasabi ko na kanina, pero anong nangyari? Ang baba ng sweldo. Napakaliit ng sweldo. Halos napakakunti talaga. Halos tamang-tama din lang silang makapamiliti o mga bahay, makapag-rent ng mga bahay dyan, makakakain, makapagpaaral ng mga anak, pero hindi talaga todong pag-unlad na hindi nga kung may magkakasakit nga, hindi nga halos magkaroon ng budget para sa pagkakasakit. Yung mga luho, wala na rin. At mayroon pang mga kwento dyan na ang diskriminasyon dyan matindi. At yung kalusugan nila na mga trabahador is matindi rin. Marami mga nagkakasakit kasi nung 1980s, na balitang-balita dyan na kahit may mga nagtatrabaho doon sa baba, sa mga sagingan, ay nag-i-spray yung management, nag-i-spray ng mga fertilizer, no? Yung mga ini-spray galing sa eroplano, na maliliit nilang eroplano. Walang pakialam doon sa mga trabahador. Tingnan nyo, yan ba yung pwede nating ipagmalaki? Sa totoo nga lang, una, sa sahod pa lang, hindi na maganda. Pangalawa, may issue pa sa mga benepisyong pangkalusugan. Hindi na ibibigay yung mga ibang mga benepisyo. At dito, lipat tayo sa plantation naman ng pinya. 1980 pa rin yan. Mga igagaw na ako, no? Kung sa Tagalog, yung mga pinsan ko, nagtrabaho din dyan sa mga pinyahan dyan. Anong issue? Napakababa din ang sweldo. At sa totoo lang, nagkaroon ng wilga dyan, kung hindi ako nagkamali.
Di ko pa nga masyado naintindihan yun dahil bata pang inyong lingkod, kaka-graduate ko pa lang halot. Di ko pa alam yung mga wilga-wilga na yan. Nagkaroon ng mga rally ng union dyan. Dahil ipinaglaban nila na tumaas man lang sana ang sahod. Ha? Tumaas man lang sana ang sahod, lalo na yung mga nandun sa plantation. Kasi lumalabas na itong multinational na mga may-ari ng yung mga nakasulat dyan, na kadalasan mga multinational o yung mga ibang lahi ang may-ari at ang mga Pilipino lang ang mga trabahador. Ang lumalabas mayroon din silang mga plantation sa Hawaii, no? Dole Philippines yan di ba? Pag-aari ng US yan. At mayroon silang plantation sa Hawaii na kung saan dollar ang bayaran doon dahil lang Hawaii So, pag i-convert mo, ang per oras ng mga taga-Hawaii na mga mag-uuma din, yung mga namupo, yung mga nag-harvest ng mga pinya, ay 1985 or 86, ay sumasahod na sila ng halos $5 o $4 o $3 an hour. Kung 40 pesos ang dollar noon, kahit na ipagpalagay nating $2 lang sila per hour, lumalabas na bawat oras kung i-convert mo sa piso, ay sumasahod na sila ng 80 pesos bawat oras. So, kung 8 oras lang sila, ang laki nun. Kasi kung 10 hours yan, malalabas na $800 ang sahod nila. Pero dahil 8 hours lang yan, so, minus magkano yan? 160. So, 640. Tama ba? 640. Ang 8 oras ng mga taga-Hawaii. Noong 1987 pa yun, 86, mga ganon, 84, 83. Ay samantalang sa Pilipinas, diyan sa Bukidnon, piso, Philippine piso ang binibayad ng multinational sa mga trabahador nato ng mga taga Mindanao. Yan ba yung maunlad? Magkano lang bigay? At kahit ngayon, magkano lang ang minimum diyan? Magkano lang ang minimum dyan? Yan ang pakaisipin nating mabuti. Magkano? Wala pa yatang 500 ang minimum. Sa makatuwid, noon pa lang ay agrabyado na. Hindi parihas ang pagpapasahod ng Dole Philippines sa kanilang mga empleyado sa ibang bansa at ang empleyado nila sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, mga kaigsuunan, di ta magpatunto, Di ta magpatunto ining mga panghinambog nga kunuhay, kaya na nating mo barog. Kay kunuhay, daghan na kunong korporasyon. Alin ang korporasyon dyan? Baka mayroon pang sabihin dyan na korporasyon ng mga sugpo, mga lukon. Pero sa tinuod istorya, ulo ray makaon sa mga Pilipino. Ang lawas, maadto sa laing nasod. Maugya po na sa mga pinya, diha sa Bukidnon. Ang makaon ng mga Pilipino, gamay na galing sweldo, ang makaon lang nila kanang mga reject. Ang mga maayong sukat, mga maayong mga tamis siguro, sa laing nasod, padulong. Maupod ning plantation diri sa Davao nga saging. Ang mga reject lang, kanang mga oversize, mo'y makaon sa mga Pilipino. Ang mga mag-uuma diya sa Mindanao. Pero di makakaon, di makapalit, kanang mga espesyal nga klase. Maura na. Yan ang kaibahan. Kung talagang maunlad tayo dyan sa mga korporasyon na yan, ay dapat nakinabang na. Matagal na dapat na gumanda ang buhay ng mga... Ang nasa plantation dyan sa Bukidnon at yung mga planta dyan sa baba, yung mga nagre-repack, nagkakaning, naglalagay sa lata. Maganda lang tingnan yan kasi naka-uniforme sila. Mga nakasuklob ng mga, malinis sila tingnan. Pero ang sweldo, napakababa. Hindi yan pwede ipagkakaila.
Napakababa. Kahit yung mga mining na sinama nila dyan sa pinagyayabang nila, hindi ko malaman itong mga nagre-research talaga na ito. Ano? Ura-urada. Naglabas ng mga ganyang sinabayan yung kahambugan nitong si Duterte. Sabagay, hindi lang naman sinabayan yan. Talagang mayroong kasing nasa likod niyan na kakampi ni Duterte. Kaya talagang gustong paniwalain, no? Gustong paniwalain ang mga atong mga kaigsuunan diya sa Mindanao. Nga kunuhay, maayo na. Pwede na tamo hawa sa Pilipinas. Kaya kita manggali ang may mauni. Pinakadaghan nga mga tuna. Tuna pero ulo lang ang mabili ng mga Pilipino. Dahil ang lawas napupunta sa Japan. At yung mga mismong mga nagtatrabaho dyan sa tunahan wala ring pambili. Ha? Wala ring pambili, hindi makakabili kasi maliliit ang sweldo. Panghuli, mga kababayan, panghuli. Itong mga leader natin dyan, kahit yan sila Alvarez, kahit yan sila Barbers, lahat ng mga congressman, no? Hindi nga nila mabantayan yung tripartite regional wage board, no? Hindi nga nila mabantayan yan Na ang ibig kong sabihin, ang Mindanao kung sa mga hindi nakakalam, may 7 probinsya ang Mindanao na nandyan yung mga napakahirap. At pag sinabi natin napakahirap, halos malnourished ang mga kabataan. No? Napakaliit ng kanilang kinikita ng mga magulang. Halos hindi makakabili ng sapat na pagkain. Hindi makakapagpa-ospital ng mga anak. 7 lalawigan nasa Mindanao. Bakit ganyan? Dahil halos yung mga tao umaasa sa sakahan. At kung nakakapasok naman sa mga korporasyon, mga pabrika, is napakaliit ng sweldo. Ito ang itanong natin. Ginagawa ba ng mga leader nyo dyan? Ginagawa ba ng mga congressman natin dyan? Ng mga gobernur natin dyan? Binabantayan ba yung mga regional tripartite wage board? Yung wage board, yung mga nagtatagla ng sweldo? Yung mga kasabwat ng mga multinational na yan? Na bagamat ang lalaki ng kinikita, ang pasahod napakababa. Ginagampanan ba yan ng mga Duterte? Napapalaki ba nila at inuutusan ba nila yung mga regional wage board? Kung talagang totoo na marami ng korporasyon at maunlad kasi nga mayroon pang mga gas, natural gas daw, pero hindi pa naman namimina yan. Pinagmamalaki na nitong mga nasa likod nitong mga pagpupost na ito. Yun na lang munang totoong nandyan na, yung mga plantation ng saging at ng pinya. Hindi nyo nga may mautusan ang mga nasa likod ng mga regional wage board na yan. Hindi nyo masabihan na itaas naman ang sahod. Kung talagang magpapaunlad na yan sa inyo, bakit hindi man lang maitaas yung minimum wage dyan? Yan ang tandaan nato, no? Mga kaigsuunan sa Mindanao, di ta patunto. Ayaw mo patuntuan na nila. Binuang lang ng sinasabi nila na kaya na ninyong mubarog. O kining mga nag-share, wala tayong magawa dyan. Napapaniwala kasi kaagad sila, no? Hindi man lang iniisip na kabulastugan. Kabulastugan yung panghinambog. Yung mga nandyan nakasulat kunuhay sa mga pinopost nila na mga kaayuhan, mga kaunlaran ng Mindanao. Huwag tayong paloko, no? Hindi yan totoo. Katunayan, gutom at napakahirap pa rin ng ating mga kababayan dyan. Okay, mga kaigsuunan, yun na lang muna at ingat tayong lahat at mag-aral tayong mabuti, no? Saliksikin nating mabuti ang mga pinagsasabi nitong mga politiko nato diha sa Mindanao. Okay, amping tang tanan.